mga hindi pa part ng industry natin, at least this will also give them an idea what is this industry really all about. Okay. So, kaya yan, ngayong araw na to, sobrang maraming excited for our session this morning. So, nakikita ko kagabi pa lang pag-post ng poster. So, talagang maraming nag-react. And right now, marami na mga nag-share ng link natin ng session natin this morning. Because our guest this morning is one of, kumbaga ko tatanungin, one of the most powerful, yan. I'll use that term. One of the most powerful sabi natin leaders in our organization. Kaya ako nasabing powerful kasi number one, maganda yung professional background, no? Maganda yung kumbaga, given his background, ito yung mga kinukwento natin minsan, Mentor Edward, na parang nakaka-inspire kasi nga, given their background, but still, they are doing this business. And in fact, yung ating guest ngayong umaga, full-time niya na talaga ngayon. Ginagawa tong business to. So kaya minsan mapapatanong ka, why is it that sometimes there are people with good, sabihin natin, professional background, may magandang mga business na rin, but eventually they would decide to do this kind of business full-time. So meaning to say, there's really something good and there's really something that these people are seeing, something big na nakikita nila with the industry that we are actually part of. Okay? Yes. So, comment, Edward. Hindi. Ang tsaka malupit pa kasi nito, di ba? I mean, after all the success niya sa corporate world at the same time, not only, actually lahat corporate, politics, tapos at the same time, business person. Pero in spite of yung success niya, di ba, na madami mga tao, hindi pa nga na-achieve yun Pero ang kailangan natin malaman dito, lalo na sa mga viewers, is ano bang nakita nitong taong to? Bakit willing siya from the highest position, willing siya to go down? Yeah, start ulit yun Start ka ulit from the bottom. Start. Diba? From the bottom, di ba? Yun. So, ano yung nakita niya at ano yung decision factor of all success na meron siya, bakit niya binitawan? And madami mga tao, ginagawa na rin yung ganitong business. Pero when it comes sa mga decision making, mas madami pa rin yung ratio na gusto nila magtrabaho. There are a lot of, alam mo yung decision making nila na working kaysa instead of doing the business of this kind of business, ang gagawin nila ay hindi ko magawa kasi may trabaho ako, may ganto. Di ba? So yun din gusto natin iparating sa mga audience na ano yung may mindset ba tong taong to na kailangan matutunan din ng iba. Kaya din sila naging successful sa ganitong business. Okay, without further ado, pakilala natin. So, Mr. Caleb, background. So, siguro, kwento ko lang muna, first time ko siya narinig is during the convention that we had, our company convention in Cebu. So, nung narinig ko yung story niya, alam niyo, ang ginawa ko kaagad, sabi ko, invitein ko to na mag-talk sa group ko. Kasi talagang maraming mabubuhayan Mabubuhayan, syempre, kahit nasabihin na lang natin yung mga nag-i-start pa lang na wala talagang business background, tapos hindi pa rin ganun kataas yung professional or corporate, sabihin natin, working position, mga ganyan. So kasi makaka-relate sila in such a way na kung ito nga mataas na yung position sa trabaho, maganda na yung sabihin natin may mga negosyo na rin, but yet ginagawa pa rin yung sana. So to someone na walang ganung sabihin natin credentials, nakaka-inspire yun for me. It's because parang nakikita ko na may something talaga dito That's why even people like him are really doing this business. Kaya sobrang impressed ako kasi grabe rin yung conviction nito kapag nagsasalita. Yes. So siguro naka-post naman ang kanyang professional background. Bigyan ko na lang, sige, para action na lang. He is one of the highest position when it comes sa parang electrical company dyan sa Cebu, sa Visayas. Yan. So, sa Visayas, maganda na yung position. One of the highest position na sa career na yun. So, yan. Tapos at the same time, he served sa government as, I think, a konsehal.
right? Cancel siya. Imagine mo lahat ng kung how powerful and mga connection ng tong taong to. At the same time, he has his businesses. Pero in spite of that, all that achievement, alam mo yung binitawan niya ng bigla. Hindi naman bigla, pero alam mo yun, unti-unti niya binitawan. Pero ang ginawa niya kasi noon, one training at the time, hanggang to the point na ang nakita niya muna, nung inalok siya, nakita niya yung sana. I think, na-invite to convention. Nakwento niya sa akin, yung pag-a-attend niya ng convention, I was the speaker. Okay, siguro ikwento niya yon. Yun yung turning point daw niya. I was a speaker, tapos yun yung turning point niya. Tapos unti-unti, one training at the time, kasi parang na-challenge siya sa akin. Kasi daw, ako daw, bakit daw gano'n? Tapos biglang siya, dami na yung position. Yung buhay ko, mas masarap kaysa sa kanya. So, parang yun yung kwento. Pero mas maganda yun. Doon ako natuwa doon eh. Tapos, na-challenge daw siya. Kung tayo daw nagiging successful, parang mentor Caleb, tas tayo. Sabi niya, anong dahilan na yung buhay na yung buhay na meron tayo, yun yung gusto niya. So, sabi niya, yun lang nakita niya until to the point na until niya pinag-aralan. One training at the time, until to the point, talagang parang puzzle yan eh. Ang importante sa puzzle, you cannot complete the puzzle unless you cannot see the bigger picture. Yeah. Diba? Yung bigger picture. So ngayon, puzzle yan, isa-isa niya. Training. Hanggang nakita niya na sarili niya na, I will become successful dito. And this is the next career that I will do. Now, after years of doing the business, he is one of the diamond director of the company. Yes. And one of the I think growth 25 of the company, and syempre pag nakuha yon, there's a lot of travel incentive na talaga nag-enjoy sila mag-asawa na dati nagagawa naman nila yon, kaso magta-travel sila pero bago sila mag-decide talagang pag-iisipan nila todo kasi sayang daw yung pera. Ngayon dito libre. Dito sinasabi sayang yung travel, kailangan kitain natin. Baliktad no? Sayang yung para kitain natin. Without further ado, our diamond director. Hindi ko na siya ipapakilala as the highest position in the corporate. Pero papakilala ko as a diamond director of Usana, an outcoming one-star diamond. So no other than, pangalan pa lang, Mr. Eric Ching. Hi Eric! Hello Sir Eric. Hello, Mentor Caleb, Mentor Edward. Salamat talaga, Clarence, no? At sa lahat ng tao na nakikinig dito, nag-tune in sa natin, it's time, no? So it's been a pleasure also na hindi ko inakala na dati until now nagpa-mentoring man ako sa dalawang taong to. Pero dati grabe, kung saan tong mga taong to, doon ako talaga kasi yan kinakailangan talaga na you have to follow the best practices. So sa lahat ng mga taong nandito ngayon, so magandang umaga sa inyo. And again, I'm very happy that I'm here para ikwento ko din yung how I do my Usana business, or how I become a successful person also here in this industry. Okay? Okay, grabe. Excited kami, no? Si Eric na. So anyway, Eric, tanong ko lang, siyempre kanina nakikwento na namin. How do you start ma-involve sa ganito? Paano? Siyempre lahat naman, sabi nga for every successful persons, there's a kwento, di ba? There's a story behind. Di ba? So, pero ang alam kong story is si Mentor Eric, no? Medyo hindi maganda yung impression mo sa industry, tama? Yan. So negative, I believe, no? So paano nangyari na yung negative na turn siya into hindi lang positive, super positive, no? Okay. So can you tell muna the story how you got introduced to this industry or to our company? Which changed your perception talaga totally about the industry? So again, no? So, ikwento ko lang, in my humble beginning here in this industry, actually, to give you a background na hindi talaga ako ang naunang pumasok dito sa business na to. So, yung wife ko talaga, siyang nauna nagpasok sa business na to. Kasi it's so happy, kasi last 2016, meron akong problema, meron akong concern sa health ko. So, with the help of Usana actually, grabe yung effect ng result ng problema ko, yung concern ko, yung triglycerides ko.
is masyadong mataas. Pero sa business, wala akong knowledge sa business. So I took the product in 1 year. So hindi ko alam na yun palang wife ko, si Raquel, nagpa-indol siya ng nagpa-indol talaga siya sa USANA. Kasi nalaman niya na since I'm taking the product, so nagpa-indol din siya. So hindi ko alam na mayroon pala siyang account, mayroon palang ganon, mga direct selling to. So the product alone, kung titingnan nyo, wala. No question ako sa product. Grabe ang salute ko sa product. It helps me a lot. So until such time na yung nalaman ko na na-indol pala siya kasi sinasabi niya sa akin na kinakailangan talagang makinig ako sa mga ganitong bagay na to, even though negative ako. Kasi ako, for me, honestly, I'm a very skeptical person. Yes. Yeah. Anong tingin mo ba sa ginagalawan namin before? Wala, honestly Yung diretsuhan hindi kami masasaktan. Ano ba tingin mo? Ano ba? Totoo. Dahil mataas position mo di ba? Dahil mataas position mo. Tapos pag nakakita ka ng mga gantong klase, anong tingin mo sa amin? Wala. Wala talaga. Scam talaga. Power lang talaga. Yan lang Yan lang marinig ko When it comes to direct selling, networking, the first thing on my mind, kasi before I joined to Visayan Electric and Company, nagiging ahente ako booking salesman ako dati. So, yung mga networking, wala talaga. If I heard about networking, ang nasa isip ko, magbibenta ka lang ng product, magre-recruit ka lang ng tao. So, ang tingin mo sa amin dati, ganito kaliit. Sorry ganito talaga. Ganito talaga. So parang sobrang namin, parang mga desperado yan, kadiri. Alam mo yun, kung nasa highest position ka, ang tingin, walang usually, sa corporate world yan. Parang mga bobo lang yan, nang networking. Kasi I heard a lot of people. Sabi niya, di ba, ganun. Parang tingin ng mga kaibigan ko rin, kahit the highest position talaga. Grabe sila tingin sa akin sa pag ginagalawan natin. Parang desperado. Kaya gusto ko marinig kay Mr. Eric Ching. Yung pinaka masakit na talagang parang kung gusto mo kami saktan, kung hindi ka pa member, ano yung pwede mo sabihin sa amin? Kasi hindi man sa USANA lang, kasi ako at my age, marami na ding nag-invite sa akin dati na mga iba-ibang mga networking. Isa lang yung ko sa kanila. Hindi man ako diretsahang sa kanila para hindi masakitan sila. So hindi. Sinasabi ko lang sa kanila, sa utak mo. Wala, sabi ko sa kanila, huwag mo lang dyan. Hindi mo ako madaya dyan Sabi ko sa hindi mo maloloko, mga ganyan. Hindi ka pwede makalusot sa akin. At may age, hindi mo maiisahan. Okay. Hindi kasi yun ang pinaka-importante kasi most of us, ganun yung tingin. And sometimes, pag may mga lalaking tao katulad ni Eric Ching, i-invite mo, ang tendency talaga, hindi mo na sila ini-invite because nasa ina-expect mo, they don't need already this kind of business. Successful na sila. Pero you never know, guys, what will yung approach mo nga, you never know what will happen to this person. Tama ba si Eric Ching, di ba? Kung sa sa Biblia siya si Paul. Kung kinutsa-kutsa niya nilait-lait niya si Jesus Christ, di ba? Parang parang di ba? Ngayon siya na yung isang disipulo. So hindi, yun totoo talaga yun. So kasi iba naman yung story namin kasi kami ni Mentor Caleb, you started as a student. Wala pa talaga tayong nararating. Tama. Pero Eric Ching, it's different di ba? It's different. So very successful person. Kaya alam ko, yung gusto ko malaman yung nasa utak niya habang kinakausap siya. Ako, scam to. Nako, ito to. Hindi kayo uubra sa akin. Di ba yung mga ganyan? Pero ngayon, given yung background na yun, what made you still what made you involved sa business naman? Sa business saan nagsimula yan after the skeptic ka sa business? What make you open your mind? Honestly, katulad din ako ng mga
usual nating mga invites, no, ganon. Kasi yung wife ko, pinoprospect talaga niya ako kasi nakikita na niya, siya ang unang naka-understand ng business. So sinasabi niya na itong taong to, pag pinoprospect ko to, pag nagpasok ito, sa cellphone pa lang, sa mga contacts pa lang niya sa cellphone, alam niya na malayo yung mararating ko. Yung sinasabi niya sa akin. So, hinanapan talaga niya ako ng time na maka-attend ako lang miski one time sa HFO. Ganon. Okay. So honestly, mentors, it's so Yung happy. HFO is parang presentation, no? Presentation. Ito talaga ang turning point. When I attended that HFO, sinasabi ko sa wife ko, kung mag-join man ako dyan sa HFO na sinasabi mo, wala kang maasahan sa akin, sinamahan lang kita, at least I've given a chance na to you na sasamahan kita. Pero ako, wala ka talaga makukuha sa akin kasi I'm a very busy person. Mayroon tayong negosyo, marami tayong pagkainan, food chain yung business mo eh. So, tapos corporate pa ako, grabe ka busy. So, nag-attend ako. Sinasabi ko sa kanya, doon na lang ako sa may exit. Kasi pag hindi ko talaga gusto tong marinig tong ganito, ay aalis na lang ako. Yan lang sinasabi ko sa wife ko. Sabi niya, sige. So, doon talaga ako sa exit. Ako, good thing, ang nag-speaker doon si Mentor Rob Francis. Okay. In-invite siya dito sa Cebu. So, nag-click lang ako sa kanya. Pag-introduce pa lang sa kanya, from Harvard University, blah, blah, blah. Sabi ko, meron pa lang ganito. Pero nakikita ko yung mga katabi ko, parang ganon-ganon. Yeah, parang ganon-ganon. Ba ko, ano mga taong to? Parang adik. Mga adik. But, yung the time na nag-present siya sa business side, the 6 ways to earn income, honestly, sinasabi ko sa sarili ko at the back of my mind, yung business ko, retail sales lang yun. Dito, bakit 6 ways? Sabi ko ba, ano ba yung 6 ways? Bakit kung hindi sa retail, mayroon pang commission, mga ganon. So sabi ko, totoo ba to? So honestly, mentors, at the very first time na nag-join ako, pag uwi ko sa bahay, tinanong ko sa asawa ko, Inko, sino bang nag-invite sa'yo dito? So sinabi niya si Jade Sardido man yun. Sabi niya, Inko, kausapin ko ngayon si Jade Sardido. Gusto ko lang magpa-discuss na one-on-one kami. Titingnan ko yan kung hindi ba itong mga scam tong mga taong to. Honestly, buti na lang, si Jade Sardido, na-discuss niya sa akin ng mabuti yung 6 ways to earn income. Pag nakita ko yon, hindi pa din ako convinced kasi mayroon man akong business, mayroon man busy pa ako sa trabaho ko. Until such time, yung sasabihin ko lang sa inyo, kaya lahat ng mga taong nandito, huwag kayong palaging hindi. Just give time of yourself, the opportunity. Hindi mo masasabi sa iyong sarili na ito pala yung klaseng business ang mag-lift up sa life mo. Okay. One time, dinala niya ako sa G-Center Mall. Doon si Edward. Siya ang nag-training, siya ang doon, parang sales rally yata yun. Sabi ko, ano ba itong mga tao to? Grabe, marami-rami din tao. Ano kayang klaseng negosyo to? Mga scam talaga to, mga scammers siguro itong mga taong to. Pero when I look at Edward, nakita ko lang yung storyline niya, doon ko nakita, this kind of business, hindi siya kinakailangan na malaki yung position mo, magiging magna cum laude ka, o magiging a good teacher ka. Hindi. Even though you don't have a background, nakikita ko sa kanya, sabi niya, ito lang yung mga grado ko, pero tingnan mo yung asset ni Edward. So kung nakikita ko, kung itong taong to, nagiging mayaman to with this kind of business, bakit hindi ko to gawin? Yan ang turning point ko. Sinabi ko kay Jade, okay, I will do this kind of business. So in 45 days, nagiging gold director talaga ako. 45 days? 45 days, hinataw ko talaga. Parang manok lang Oo. Honestly, I joined May 1. Sabi ko kay Jade at that time, kung nalimutan to ni Mentor. Labor Day pa yun sabi ko May 1, Labor Day. Sabi ni Jade, bakit hindi ka ngayon? Kasi ano pa naman ngayon? Pwede pa March ka yun Wala. May 1 ako para historical yung pag-join ko yung Labor Day because I want to be labor free someday. Yan ang sinasabi ko kay parang joke lang yun. Pero honestly, totoo
Tama. Totoo Ah, talaga. grabe, no? Guys, siguro one thing, lalo na yung mga associates natin, kasi I don't want to miss this, yung topic ni Eric, no? One thing that can help people to see the bigger picture is to let them involve. Dapat ang pinaka main goal mo, lalo na if you want to really help and see ng mga kaibigan mo, kamag-anak mo, mga mahal mo sa buhay, hindi naman ikaw titingnan yan. Hindi kung ano ka. Ang gawin mo, kung wala ka pang resulta, all you have to do is to make them join any event. Sa boom, sa presentation, any CSEL, like this, yung It's Time, so that they can hear other people na katulad nangyari kay Eric King. Ako sabi ko nga, this business is very easy. All you have to do is to invite lang your friends. Tama? So, got the event, you can do that follow-up, you can do as para mind opening para sa kanila. So, yun yung pinaka-importante. Dalhin mo lang and the rest will follow. And siguro si Raquel, Mentor Raquel, no? Siguro ang style niya doon, ako na-imagine ko lang, pag hindi ka sumama sa akin, walang tabi. Hindi ka sumama sa akin, tapos wala kang celibate wife. Di ba? Yung mga ganun banatan. Di ba? Hindi, kasi you have to be creative to invite them. Kumbaga, of course, yung wife, si Raquel nga, no? She knows kasi Eric's potential in the business eh. Yeah. Kaya, alam mo yun, parang she really did the best she could in order for Eric to somehow just see and understand. Doon lang naman nagsisimula eh. No, kailangan kasi makita, maintindihan eh. Pero ang nakikita ko kay Sir Eric din na foundation niya talaga into looking into the business is na-mention niya kanina, no? Convinced na siya sa products. No questions talaga siya sa products. Tama. Okay. Kaya siguro sa mga listeners natin right now, lalo na yung mga hindi pa first time talaga sa industry or parang wala pang idea about our industry, that's one of the things that you really need to look into before you really get involved in the business side, no? Na talagang there should really be a product, and it's not just a product na may masabing may product lang. Dapat yung product mo talaga has a kumbaga very huge advantage. Ang term pa nga dyan, dapat unique selling proposition, no? Yes. And it's also a product that you personally strongly believe in. Yeah. So yun. Yun ang pinaka-importante. Which is so, somehow yun, the advantage of USANA, no? Sa totoo lang, isang gabi. Addition ko lang, Mentor Kelly. Sige. Kasi honestly, kailangan talaga na to let the people also understand ano yung pinasukan nila. Kasi ako, I fully understand with the product at the same time yung sa business side. Kasi when you present it to people, wag yung parang hinihila mo talaga sila, parang gusto mo talaga, parang kainin mo na sila na papasok sa inyo. Wala. Be authentic enough, presenting the business plan at the same time the product to people. Wala. But ang tao pag naka-understand sila, ako ngayon kung paano ako na-convince, yun lang ang ginawa ko sa tao. Yes. Actually, yun yung isa rin sabi, yung magandang sinabi mo, Rick, no? Yun kailangan ma-remind yung mga associates natin na yun lang isi-share mo. What makes you convince? Yun lang yung ikikwento mo sa mga prospect mo rin. Diba? Kasi mas madali yun eh. Hindi ka na mag-iimbento eh. Kasi ikaw mismo. Hindi hard sell. Hindi hard sell. Ikikwento mo lang kung ano yung nakita mo, bakit mo ginawa to. Pero question. Kasi minsan nakakausap natin, Eric, katulad ikaw, lagi natin binabanggit, kailangan inaaral, kailangan pinapanood. Meron naman mga prospect tayo na sinasabi nilang, okay yan, pag-aaralan ko. So how do you handle that kind of, di ba? Minsan, seryoso ba sila pag-aaralan nila? So how do you handle that kind of situation? Kasi may mga business person, okay, kahit yung mga high position. Minsan pag may kausap talaga ako, sabihin nila, alam ko yung mga viewers natin narinig yan. Pag-aaralan ko yan. O may mga viewers tayong bago, yun din yung sasabihin nila, pag-aaralan ko yan.
So how do you handle that kind of, hindi naman objections, pero how do you handle that kind of yeah, na Honestly, talagang pag-aaralan niya, di ba? marami actually hindi lang isa, dalawa, tatlo, maraming beses tayo nakarinig na diyan na parang pag-aaralan ko muna, I will consult this to my wife first, or I will consult this to my parents first, mga ganon, no? So isa lang yung masasabi ko sa kanila after I made my presentation, ito lang yun. Sige, kung pag-aaralan mo yan, at least ikaw din mismo, titingnan mo yung sarili mo na since mga bata pa naman tayo, ikaw bata ka pa, marami kang mga dreams sa buhay mo. Itanungin mo na lang yun. Kung ang tao nagiging 30 years old to 40, ito lang yung matatanong ko, masasabi sa kanila, at your age now, yung bang mga dreams mo dati, nakukuha mo ba at this stage? Di ba wala? Wala din nangyari. Katulad ko din. Ako nga, malaki yung position ko. Kung honestly, kung titingnan mo ako, mayaman siguro itong tao kasi executive ng Beko to. So ito ang spokesperson ng Beko. Sikat na sikat tong taong to na palagi kong napanood ng TV. Pero honestly, financially wise, wala talaga. Utang pa din ang tumaas. Yan ang totoo. Nasabi ko wala. Yun yung totoo, guys. Yun yung totoo. Ang malupit pa nito, akala ko sasabihin ni Mentor Eric Ching na, yun sasabihin niya, anong pag-iisipan mo? Napag-isipan ko na nga yan. Yung position ko nga, hindi ko pa narating eh. Di ba? So, ibig sabihin, tama yung decision ko. Yan lang ang pinakita ko sa kanila, yung realization ko. Kasi, if you will talk me about the as an employee, as a worker, oo, ako din, I am from corporate din. Nagtatrabaho ako thinking na aabot ako in 20 years, wala na. Yung buhay ko, sana parang nakikita ko na yung future ko, pero wala. At my 24th year on my work, wala. Blurry pa din. 6 more years to come, wala, magre-retire na ako eh. So ako, God given to me this chance na pumasok talaga sa iyo sana. Ako guys isa lang yung masasabi ko sa inyo. Titingnan nyo kung anong klaseng business surrounds you. Compared it to this industry, especially this Yusana business. Kung mayroon pang mas matindi dito, this is the only business na nakikita ko. That's why nakikita din lahat ng mga tao. That's why you have to let people see the bigger picture. Talaga lang Yusana. Yung sinasabi ni Mentor Dwight, kung wala ka pang result, use others' result. Ako, si Mentor Dwight, sila si Mentor Caleb. Sorry Mentor Caleb yung picture mo na grabe akong sign up doon yung picture mo dati. You joined before and after. Grabe ito si Mentor Caleb. Kita nyo yung transformation. Wow! Alam mo yan yung problema namin ni Mentor Osang niya eh. Wala kami mga ganun. Yung mga dating walang transformation kasi nagsimula kami sa isa na guwapo na tsaka maganda na. Hindi katulad ng iba, may advantage kaya pag nagkwento ito kami dati. Kaya effective ako rin, effective sa akin yung picture ni Mentor Caleb tsaka yung ni Mentor Nat. Sino pa ba effective sa akin? Mentor Rio, lalo na rin. Yeah. Mga best-selling sa akin yun eh. Tingnan ko yun. Tingnan mo kay Mentor Rio, best-selling din yun. Best-selling story yun. Yung talagang may makikita mo yung how effective is the product and how effective talaga, tataas din yung hopes mo talaga eh, na kung itong mga to dyan nagsimula eh. May naniwala eh. Sa akin pa kaya? Dati walang makain yung mga yan. Di ba? Yung nakakatawa yung mga ganyan. So anyway, it's nice to hear. Pero syempre, what is syempre from the corporate world, tapos yung transition mo na, yan, nakikisabat yung aso namin. yung aso namin. So yung transition na kasi naoperahan to eh. So kaya nandito siya ngayon eh. Kasi naoperahan siya. So yun. How yung transition mo, yung decision factor mo na, syempre, pag nag-transition ka, hindi naman ganun kadali yun eh. Ano yung struggle mo? What is the major struggle mo from shifting from this kind of mindset? Diba? For sure meron yan kasi
pag may ginawa kang bago, merong kapalit yan eh. Alam mo yan, laging mayroong exchange. Kasi dito sa mundo, napakahirap kunin yung isang bagay na wala kang ibibigay. Tama? At wala akong nakikita. May trade-off lagi. May trade-off. Lagi may trade-off yan. You want to earn, you have to trade something. Tama? You want some bigger result, you have to trade something. Alam mo yun, may mga bibitawan ka, yung nakasanayan mo, yung attitude, yung behavior mo, yung attitude mo, tsaka yung mga bagay na hindi mo na siya nagagawa. Yun yung challenge. Tama? Na hindi minsan naintindihan ng iba. Ikaw, sa'yo, ano yung sa'yo, Mr. Eric Ching? Yeah. Actually, yung biggest challenge ko into this industry, back to zero talaga ako. Mm-hmm. Kasi this is not my comfort. Alam ko, lahat ng mga tao dito ngayon, siyempre sa mga listeners natin ngayon, alam ko, this is not your comfort. But kung makikita mo, oo nga, this is not our comfort. Kung wala man akong gawin na out of my comfort, paano na lang yung pamilya ko in the future? So gumawa talaga ako ng hakbang. So I start from zero. I train myself. I collaborate people from one people to another people because a master is just always a beginner kung makikita mo. Kung makikita mo, I started from the scratch. I learned so many things about this industry. Kasi hindi yun magagamit kasi ang expert ko mga transformers, mga wires, mga ganun. Pero dito it's different industry. So how can you lead people if you yourself hindi ka convinced? So you have to convince yourself first that you have to do this one seriously. So I take it seriously talaga. Yung the time na sinabi ko na I will do Usana business. Imagine guys, yung transition period ko, grabe. Most of the people laughed at me. Yung mga kakilala ko, tumatawa sila sa akin. Kasi every time I shared it to them, wala. Parang sinasabi nila na, Rick, nagdi-networking ka? So sabi ko sa sarili ko, I promise myself that I have to take off my title of being who I am. Tama. Gagawin ko to as a beginner. So siguro natatawa sila sa akin, even my boss, tumatawa silang lahat sa akin. Especially yung time na wala, yung time na kinulos ko talaga lahat ng businesses ko. Imagine, nag-start ako ng May, pagka next month na-close yung business ko, lahat kinu-close ko kasi I decided to take the biggest leap of my life na tutukan ko talaga tong business na to. Grabe. Grabe yun. Brother, ito yung ginawa ko. I closed my business. Even my brother and sisters, sinabi nila sa akin, Rick, ano bang nangyari sa'yo? My first hand family, parang sabi nila, nabaliw ka na, Rick. Ano bang nangyari sa'yo? Kasi hindi nila alam kung ano tong pinasukan natin. In shortcut, lahat ng mga taong tumawa sa akin, lahat ng mga taong nagkantsaw sa akin, lahat ng mga taong they don't believe me, almost silang lahat ngayon pumasok na sa grupo. Yes. Grabe. Yan talaga. Grabe. O kasi, brother, ito lang yung masasabi ko sa inyo. Please, be teachable. Yan. Yun. Magpaturo ka. Yung pride at ego mo, kung ikaw ang may-ari ng pinakamalaki pang business sa buong Pilipinas siguro, pag hindi ka teachable, hindi mo tanggalin yung ego at pride mo, wala kang mangyayari dito. Promise ko yan sa'yo. Yes. Being a teachable here in Usana, especially in this industry, grabe ang effect dyan. So kayong nandito, isa lang yung masasabi ko sa inyo. Yes, this is not our comfort. Given yan. But how long kang nagiging nasa comfort zone mo na hindi ka lalabas to venture another opportunity in yourself? Ako nga, sa nakikita ko sa sarili ko, hindi maubos yung palagi kong nagsisay thank you sa Panginoon, sa lahat ng mga tao kasi guys, hindi ko makita yung sarili ko kung nagtatrabaho pa ako. Kung anong nangyari sa akin ngayon, kung ano yung nakukuha ko sa ngayong panahon na to, wala. Even I will work 40 to 50 years. Kinikwenta ko yan eh.
Kung ang sahod ko lang 100 plus, 100 plus, 100 plus sa corporate, wala. Dito guys, totoo yung sinasabi pala nila na yung sinasabi ko dati na kinakantsawan ko na, ano ba kayo, power ng power pa. Wala. Ninulok ko talaga kung ano yung sinasabi ko. Hindi, ito malupit. Si Eric nagtatrabaho sa electrical company. Di ba? Ngayon, yung electrical company, siya na yung power ngayon. Yeah. Ito pang pinakamalupit ha. Sasabihin ko lang sa'yo kasi associate naman siya eh. Honestly, yung pinaka-boss ng boss na lahat, yung pinaka-boss ko, siya ang COO at the same time president ng yung sa trabahoan ko. Ngayon, sa isang company nang lumipat siya, nasa Maynila na siya, hindi ko na lang sasabihin yung sa pinakabida ko, mentor ko yun. Pinakamalaking electric company dito, nagsusupply ng kuryente sa Maynila. Siya ang president at CEO. Associate na siya natin ngayon. Boom! He believe also, sabi niya, ang boss ko na yan, kung milyonaryo yan, because nakita na niya, Rick, totoo yung sinasabi mo. Totoo. Kaya nga, guys, kayo dyan, kung tingin nyo sa sarili nyo lang na makuha nyo yung mga dreams nyo kung bata pa kayo, no, it will not happen. Totoo yun. Sasabihin ko sa inyo yung mahirap. Just be authentic on doing this business. Yan lang ang masasabi ko sa inyo. Siguro the reason why very powerful yung message. Grabe conviction talaga conviction. So yun talaga pinaka-importante yung paniwalaan mo. Paniwalaan mo yung ginagalawan mo at paniwalaan mo yung sarili mo para maging successful ka sa ganitong klaseng industry. Pero syempre, pinakamalaking factor that can move doon pa rin is what you call yung you have to see yourself na magiging successful ka. Kasi yun ang pinaka-importante. Nagustuhin mo muna yung bagay na gusto mo. Kasi yun nakita ko kay Eric in spite of the position that he had, diba, from the highest position, ang ginawa niya, willing siya mag-go down. Kasi bakit? Wala hong nakakapunta sa pinakamataas na lugar nabawa nasa mataas ka na, gusto mong pumunta sa mataas. Like Caleb, natandaan mo to, lagi ko tinuturo to. Pag ikaw gusto mo tumaas sa pinaka-highest, all you have to do, highest mountain na gusto mo i-achieve, all you have to do is to learn how to go down again. And climb again. And climb again. Kung sa roller coaster, kaya kailangan mo bumaba kasi pupuntahan mo yung pinakamataas para may buwelo ka. Di ba? So, yun yung pinaka-importante. Which is yung ginawa ni Mr. Eric Ching. Di ba? Kasi naisip ko dati kung habawa kung hindi pa siya member, feel ko kasi yung mga ganyang highest position, kung paano tayo pintasan, grabe. Good to know na kinain niya yung power. Wala. Di ba? So, yun yung pinaka-importante. Yun yung challenge ng highest position. Yung to let go the pride. Diba? Ito sabi mo, di ba, Mentor Caleb, yung sinasabi mo, most of the people, about entitlement. Di ba, may sinasabi kang ganun. Most of the people kaya hindi nagsasucceed kasi because of holding the title that we have. Di ba? So, gusto natin lagi entitled tayo eh. So, kung gusto mo lagi entitled ka, believe me or not, you will not be successful. Additional kasi panghahawakan mo. Sige. Meron akong yun ba? Mainit to. Sige, banatan mo, mainit. Nandito naman ako. Ito lang yung masasabi ko ba kasi most of the people also, especially kung may position sila, malaki yung position nila, mga business owners sila. So wala. Yung sinasabi ko lang sa kanila, kung gusto mo magiging successful dito, kasi ako, I'm proud to say na 85% on my group, on my organization now are all mga business owners dito sa Cebu. So ito lang yung sinasabi ko sa kanila. This is a different industry to yours. Okay. Contractors ka man, kung ano ka. But in this industry, always remember two things. Kung gusto mo magiging successful dito, the patience and acceptance is very important on this business. That you have to be patient enough on doing this na hindi mo nakasanayan. Kasi again, it's not your comfort. Comfort mo ba yon na mag-invite ka ng tao, kakausapin mo? It's not your comfort. But promise me, if you keep on doing
on to be patient enough, and then acceptance that you have to accept people laughed at you at first, that people will reject to you. You have to accept and be patient enough on doing that one. Kasi ako, kung hindi ako nagiging patient at that time, kung nakikita niyo malaki yung posisyon ko, sasabihin ko sa inyo, how many times I've been rejected to people? Many times. But Lalo na tama yung market mo, no? Oo. Lalo na tama yung market mo eh. Kasi Oo. market mo, syempre, high position din, mga Oo. negosyante. Oo, So, pero- at least, ang pinakamasarap na part doon, di ba? Ang tawag ko doon, di ba? Ang tawag doon, karma. Ginagantihan si Eric. Ayan, si Eric, networker yan. Power. Oo, tama. Pero, Tawag ng karma. Pero pinakamaganda nito, anong iniisip mo? Let's talk about, habang nare-reject ka, ano nararamdaman mo at ano iniisip mo to fight that kind of feelings? Ano iniisip mo? Ano yung gusto mo? Siyempre, hindi mo pwede sabihin siya, papatunayan ko sa iyo. Yung mga ganun. Pero ano yung nasa isip mo na, hindi, I will push through. So ano yung what keeps you moving while you experience that? Pwede mo na sabihin, balik na lang ulit ako sa trabaho ko, mag-business na lang ako. Doon, hindi ako nasasaktan dito. Nasasaktan ako eh. Hindi lang sakit eh. Tagos hanggang buto yung sakit eh. Na-judge ka, no? Oo, tsaka grabe i-judge ka. Para ka may ketong. Diba? So, paano mo nilalabanan yun? Yeah. Good question, no, Mentor Edward. Honestly, at the very first time na na-reject ako, sinasabi ko sa sarili ko. Kasi hindi ako sanay ma-reject eh. Sanay talaga ma-reject. So, at that time, sinasabi ko, ano ba to? Tama ba tong pinapasukan ko? But it always come back to my objectives ba why I do this kind of industry na sinasabi ko. Oo nga, na-reject nga ako. How many times I fall. Pero it doesn't mean na end point to eh. So siguro hindi pa lang ako magaling. Kasi in this industry, hindi ko to nakasanayan. So kulang pa siguro yung effort ko. So wala. Instead na mag-quit ka, instead na sasabihin mo sa sarili mo that this is not the business right for you, wala. You have to prove yourself na kaya mo to. Kulang pa lang yung ability natin. You have to accept that one. Kasi ang iba dito, pag na-reject sila, sinasabi na nila na, tama ko, hindi magandang business tong Usana. Grabe. Pag dito ka, maraming rejections, mga ganon, no? You have to upgrade your skills. You have to upgrade your skills. Not the Usana. Kasi yung Usana, kung titingnan mo, 28 years in the market, yung brand name ng Usana, wala, nandito na eh. When it comes to Usana, wala ang tao, sabog na yan. The only thing you do is upgrade your skills. Upgrade yan lang. Tama. Beautiful. Beautiful answer. Metal Caleb. Sige, banat. Mainit si Eric si ngayon eh. Banat ka naman. Yan yung isa sa mga na-observe ko talaga why si Mentor Eric Ching, no, mabilis talaga yung growth because of halos lahat naman ng mga interview natin eh. Yun yung noticeable talaga sa kanila. They are very teachable. Yes. So, yung humility talaga nila na minsan pag kinausap mo sila, yung na-meet mo sila sa umpisa, hindi mo aakalain na ganito pala yung background nitong tao na to. Pero kasi the way this person approach me na yung parang wala talagang alam mo yung parang gaganyan pa sila. Diba? Hey mentor. Hey Mentor Caleb. Wala. Mentor Caleb. Kailangan ganun ka eh. Kasi di ba? After mo malaman yung background, parang ganun pala yung background nun. Grabe. Yes. Pero no wonder why yung growth talaga rin ni Mentor Eric, no? Ang bilis, 45 days. Gold director. Parang ano lang talaga eh, no? 7 months, hindi man ginawang parang piggery. Di ba? At least 3 months. At least 3 months. 45 days talaga. 45 days, grabe. Ginawang manok lang. Edward, mayroong magme-message sa akin ba dati, hanggang ngayon, sir, how to be a millionaire po, mga ganon. Sinasabi ko sa kanya, honestly kung sino man nakikinig ba siya ngayon, itong sinasabi ko sa kanya, in this kind of business, hindi pwedeng pormang milyonaryo ka lang.
Mhm. Kinakailangan Tama. talaga yung isip mo, magiging milyonaryo ka talaga. Kasi maraming taong gusto magiging milyonaryo, pero ang ginagawa mo, hindi pang milyonaryo. Hindi hanggang isip to. Kinakailangan, Correct. kaya I always May- keep telling to people ng galawang milyonaryo talaga. Kasi yung sinasabi ko sa kanila, strategies kasi maraming mga tao, especially mga highest position, magaling ako dyan kasi ako, strategy lang, magaling ako sa strategy, mag-strategize ako, ganito. Sinasabi ko always, strategy is good. Strategy is good just to support your plans. But for Yes. me, even though little knowledge, execution is everything. Yes. You have to execute. Correct. The best thing to do. Yan ang Yes. today. Sa Analyze. ganitong Analyze, Oo. paralyze. Kaya nga, 'di ba iba kasi hanggang ano lang, 'di ba? Ako, 'di ba? Alam niyo naman, hilig ko 'yan, shooting. Parang si Romel Baliger din, airsoft lang sa akin, 'di ba? Yung ready, aim, fire. Gusto mo maging successful, hindi ready. Yung iba kasi tao, ready. Ready. Okay, Ready. ready, aim. Ready, aim. Ay, nako, kung gusto mo maging successful, fire, aim. Fire, aim. Yan. Fire muna, tsaka mo i-aim. Barilin mo muna para malaman mo gaano ka kalayo, tsaka ka mag-a-adjust. And ito, yun yung pinaka fire and aim. Kung gusto mo maging, sa shooting kasi, di ba, ready, aim, fire. So, kung gusto mo maging successful, fire and aim. Tatamaan mo doon. Fire and aim. Tsaka malupit, meron ako dadagdag doon. Kasi kasama ko sa training nung last time. Sabi ko, dapat sit align. Ayan. Yung sinasabi ni Eric, para tandaan niya, sit align. Ano yung sit align? Align. Pag sinabi align, diretso-diretso. Pag sinabing sit, acronym yun. Kailangan mag-align yung the way you speak, letter S. Yung E, mag-align yung emotion, yung feelings mo. Kasi pag puro negative, mahirap yan. Patay. Di ba? Pag emotion, yung feeling mo na, ay, hindi ko naman kaya yan. Feeling ko parang puro negative na lang. So, hindi naka-align. Yung A, actions, and yung T, thoughts. Pag naka-align tong apat nito, maniwala ka, boom, 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 boom. Kaya lagi ako uupo. Kaya minsan you have to sit, tapos dumisipin lahat. Naka-align ba lahat to sa gusto kong mangyari? Kasi once you sit align, maniwala ka, everything you can achieve. Parang sasabi ni speak. Yung lumalabas sa bibig mo. Words. Kasi di ba minsan lumalabas sa bibig mo, mahirap yan, hindi kaya yan. Tama. Guys, pag yun ang lumabas sa'yo, ay, hindi naka-align yan sa pangarap mo. Sablay. Hindi kaya mo hindi tinatamaan, yung apat di naka-align. Dapat speak, emotions, actions, and thoughts. If that four is aligned dun sa goal mo, everything you can achieve. Tama, very, 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 very. Galing ng sinabi mo, Mr. Eric Ching. Okay, next. So, execution talaga. Kasi nga, sa totoo lang, marami akong kakilala. Maraming brilliant ideas. Pero, baliwala kasi yung ideas hanggat walang execution. Kung iisipin natin yung business din ng USANA talaga, hindi siya talaga easy, but it's simple. Yes. Simple. Pero ang kulang lang talaga sa mga tao is yung massive talaga na action, no? Execution. Sige, gawin mo lang. Trabaho, mag-invite, mag-training, mag-aral, no? Yes. Practice to improve your skill. Actually, kung tutusin natin, ang ginagawa lang natin, 3 lang. Mag-invite. Pag bago ka, mag-invite. Mag-present. Mag-training. Tapos repeat. Mag-invite. Mag-present, mag-training. Hanggang ikaw na yung gumagawa nun. 3 lang yung gagawin mo. Mag-invite. Pag bago ka, mag-invite. Invite. Makinig ng presentation. Tapos umating ka ng training. Pag lumalaki na yung grupo mo, ganun pa rin gagawin mo. Mag-invite ka, pero ikaw naman na nagpe-present. Tapos ikaw naman yung nagte-training. Yun lang yung level up mo. Ikaw na yung gumagawa. Pero, paulit-ulit mong gagawin yan. That is what you call mastery. Yung confident mo, iba na. Yung parang part na ng katawan mo. Tama? Yung tipong, hindi mo na kailangang isipin yung sasabihin mo, kusa siya lumalabas. Autopilot na. Tama? Pero, so, very... Ang magdadagdag din doon, dadagdag ko lang
Sige, Ap. Bakit ka mag-i-invite? Yun yung question eh. Parang kasi minsan siguro yung mga tao, kasi yung business, sige, invite, di ba? Parang Yes. ako mag-invite eh. So, Pero give me the purpose of inviting upline. Yung malalim siya. Okay, interesting. ang maganda kasi with our company rin, no? The purpose then, one contributing factor talaga why people are inviting, it's not just really because gusto mong kumita, but it's because you really know of something good eh. May magandang product. And yung product na meron tayo is something that people really need, especially at this time of, di ba, pandemic, Yes. di ba? So, in short, you're sharing something na alam mo kailangan ng tao na makakatulong talaga sa kanila. And that's the reason why you're inviting. Yes. Not just because may business ka na kung gusto mong kumita, but it's because you want to share the value ng health, kunwari sa business natin, to your friends and family. And di ba Yes. nakalagay nga sa Bible diyan na if you know of something good and you just keep it to yourself, diba, it's a sin. Kasi Yes. parang selfish ka eh. Hindi mo sinishare yung magandang information, yung blessing, no? You're just keeping. Yes. So, that's what I have been noticing in our business then, na to most people, nagiging natural yung inviting sa kanila. Yes. Kasi nga marami rito, hindi naman nila gustong kumita. Pero alam mo yung family ko, yung daddy ko, yung mga kapatid ko, may sakit din, no? Or gusto ko maging healthy rin eh. Kaya nagiging natural yung inviting. Tsaka dumadali talaga pag ganun, di ba? Pag ikaw yung natural, yung pag sinishare mo lang siya, hindi ka sinishare mo lang kung ano yung nakita mo, tapos ano yung binahagi mo. Para kapag nanood lagi natin sinasabi, para kapag nanood ng sine, o kaya may bagong restaurant, pag kinuwento mo siya, kasi gusto mo ma-experience nila the way you experience yung service, yung food. Ay, grabe dun sa gantong lugar, ganito. Di ba? Tapos pag sinare mo, lahat sila, binibili nila yon. Pero pinaramdam mo sa kanila how important it is. Kaya ganun guys, pinaka-importante. You know each purpose. Sabaw, yung tatlong sinabi ko, yung invite, yung training, yung present training. If you know the real purpose of that while you are bakit mo siya gagawin, it's easy to do. Nahirapan lang ho tayo ma-prospect, nahirapan tayo mag-invite, mahirapan tayo mag-share kasi basically kasi tinitingnan mo siya, anong sasabihin niya? Baka isipin niya, pagkakakitaan ko siya, baka sa ganito. No, you have to change the perspective. Yun nga sabi ko, sit align. Kailangan naka-align talaga yon. Para at least pag kinausap mo yung kausap mo, alam mo kung ano yung value nga, sinabi ni Mentor Caleb, you give value sa kanila na alam nila na kailangan. And it will be natural. Kahit anong taas ng position, like for example, si Mentor Eric Ching, di ba? So, kaya siya na-convince kasi nakita niya bigla yung value ng business na meron tayo at the same time yung value ng produkto. Sabi nga natin, di ba? Ako lagi ko naka-mindset sa akin to, kaya lagi ko pag tinotalk to. Lumalakas yung confident ko pag nag-i-invite ako kasi parang may mindset ako na pag ito hindi ko in-invite, pag namatay ito, nagkasakit, namatay ito, kasalanan ko. Tama? Kasalanan ko pag siya namatay, tapos meron akong produkto na pwede i-prolong buhay niya. Ibig sabihin, kasalanan ko. I always felt bad pag may mga kaibigan ako narinig nagka-COVID, nagkasakit. Parang, it's my responsibility. Ba't di ko na-share sa kanya? Bakit di ko nilaban? Tama, parang guilt yun. Ganun yung mindset. Kaya pag ganun mindset mo, lahat ng tao kakausapin mo, nakakausapin naturally because you want to help them when it comes to health. Ngayon, pag ako naman, meron akong kaibigan na namatay siyang mahirap, kasalanan ko yun. Bakit? Di ba? I have the opportunity na I can help them, their family, na to generate income. Nakuha nyo? Na sana magiging successful din sila. So, kasalanan ko yun pag namatay silang mahirap. So, that perspective, guys, will help you to achieve yung highest purpose mo sa buhay. Tapos yung income naman na meron si Mentor Caleb, yung mga meron siya ngayon, ano yun? Reward lang sa kanya yun. Yung income ni Mentor Eric Ching, reward lang sa kanya yun for the things, yung outcome, yeah. That's the outcome, di ba? So, Mr. Eric Ching, ano pa? Hope you learn a lot, guys. Ha? Matindi si Eric, kaya kami ganado rin Ako nga. Mainit. Ako mentors dati, even though mayroon akong negosyong unti, mayroon akong trabaho, sinasabi ko sa sarili ko at that time na kung kumikita ako dito sa pinapasukan kong bagong industry, itong sa Usana, kung kumikita ako lang ng 50,000 a week,
sinasabi ko, wala, okay na ko dyan. Kaso hindi ko inakala na paglalaki pala yung organisasyon mo, wala, you cannot, parang hindi mo na sila, maano ba, hindi mo na Pipigilan. block pa yan, pipigilan, kasi wala, dadating yung grasya na binibigay sa atin ng Panginoon. Kaya nga sabi ko sa sarili ko, kung kayo dyan, kung gusto nyong umahon yung buhay nyo, you have to do something na hindi mo pa ginawa noon. Kasi Tama. yung comfort mo pa lang ngayon, for the rest of your life, kung yan lang ang gagawin mo, walang nangyari naman, even though how many years to come, ganyan ka pa rin. Kaya nga, yan ang palagi kong sinasabi sa mga tao, my friends, kayo, nagtatrabaho kayo ngayon. So, do you think if I will give you 5 to 10 years from now, aangat yung buhay mo? Wala. It's not a guarantee. Even though you are a public official, mga ganon, wala. Yan lang ang talagang sinasabi ko sa kanila. That this kind of business is a kind of business para sa akin, this is our retirement business. That I have to do work hard today, but later on the future, kung makikita mo, you can have the leverage income na hindi mo akalaing darating sa'yo. Ako, if I will work hard until 5 years from now, ganito yung work ethics ko, wala, sabog talaga. So, Yes. pasabog. Tama, kami rin masasabog. Kaya ano lang din, no, siguro yung pino-point out ni Mentor Eric Ching sa mga nakikinig sa atin, wala namang masamang magtrabaho. Okay? Wala namang masamang magtrabaho. Pero when you will ask pa rin yourself na sa ginagawa mo ba ngayon, 5 years, 10 years from now, alam mo yun, na makukuha mo yung buhay talaga na gusto mo na ma-provide sa sarili mo at sa family mo, then there's nothing wrong with continuing on doing it. Pero correct. if hindi, kasi nga, it's simple math eh. Di ba? Katulad nung sinabi mo, Eric, nag-compute ka kinompute mo sa 100,000 na, sabihin natin, more than 100,000 na sweldo mo. 5 years, 10 years. Madaling computein yung future eh. Just do the math eh. Tama? Yes, correct. So, when you do the math and you see na parang masyado yatang matagal na parang grabe, parang 30 years, anong edad na ako noon? Pero the moment you tell yourself, mas gusto kong ma-achieve siya ng mas maaga, then you have to do nga something different. No? Correct. You have to, siguro doon na ngayon papasok yung work smart. You have to work smart. So, lahat kasi kung empleyado, hard work talaga yan eh. Pero when we talk about working smart kasi, dapat you're wise enough to determine what is worth working hard for. Yun yung lagi kong sinasabi na definition ko ng working smart. Dapat you're wise enough to be able to determine what is worth working hard for. Yes. Kasi di mo pa rin pwedeng tanggalin yung hard work eh. Oo, kasi lahat naman masipag pa rin eh. And tsaka wala ako additional kay Mentor Caleb, no? Kay Mentor Eric. Yung isang way na wala talaga masama magtrabaho. Actually, I'm not against then naman, pero nagiging hindi siya maganda kung meron tao, yung may goal yung tao. Ibig sabihin, nakaset yung goal mo, may goal ka malaki, tapos ito tinatrabaho mo, doon na nagkakamali. Kasi hindi tugma, hindi ulit align yung goal mo doon sa ni-work mo. Ginagawa mo, yeah. Doon na nagkakamali. Pero kung ang goal mo talaga is eto ka lang, there's nothing wrong. Kasi that's makumita lang. There's nothing wrong. There's nothing wrong. Pero if you're going high, doon na nagkakamali. Kasi hindi siya align. Doon na pumapasok yung ambitious eh. Yung ang laki ng pangarap, pero wala namang ginagawang bago. Yes. Yun. Walang ginagawang in alignment doon sa pangarap niya. Kaya yun yung nababansagan na masyado kang ambisyoso. Diba? Ang taas-taas mo mangarap eh. Diba? Tulog ka ng tulog. Diba? Doon mo kinukuha yung pangarap mo sa tulog. Teka lang ha. Ginising mo ako eh. Malapit na i-drive ko yung Lamborghini ko eh. Balik tulog, diba? So yan. So, wow. Maganda yung... Yes. Meron akong associate dito ngayon, a gold director. Pero siya ang may-ari ng isa sa pinakamalaking resort dito sa Cebu. Mayamang tao to, bilyonaryo to. Sabi mga makakapunta pala kami dyan sa Cebu. Diyan na kami mag-check-in. Pwede.
Kasi gold director na siya natin. Pero ito yung masishare ko lang sa inyo. Ito nga, billionaire yung tao to. Okay. Imagine 16B yung resort niya kung makikita mo. Malaki talaga. So, ito yung sinasabi niya sa akin. At his age, sinasabi niya, kasi nagtitraining ako sa kanya, yung mga kasamahan ko, na mga leaders din, nagtitrain sa kanya, sinasabi niya, Eric, this kind of industry ba, I know it's different no from my industry. Pero sa nakikita ko, at my age, pag magiging successful ka dito sa Usana, I know, lahat ng business magiging successful ka. Kasi nakikita ko itong Usana, grabe, foundational itong nakikita niya. Hindi pala kasi, the moment we met at first, no, nakikita ko siya, first time namin na-meet, anong sinasabi niya sa akin? Ito, Eric, alam ko, magiging successful ka pala nasa Usana. I will put 5 million on this business. Okay na ba to? Ang sinasabi ko, ano sir? Hindi to investment, sir. So, anong klaseng business to? Sir, kinakailangan talaga, sir, ganito, mga tao talaga, it's a helping people business, you have to help people grow para magiging sustainable ka. Siya, ganun ba? Grabe naman yun. Sabi ko siya. Pero ngayon, he started to realize na makikilala niyo siya. Exciting yan na makilala. Hindi, kasi, yun ang pinakamaganda yan yung kailangan ma-emphasize sa mga tao. No? Usana is not an investment. Yes. That you just put your money and it will grow. It's a business that you have to build it. Ako, siguro like ko lang sinasabi, ang Usana talaga, it's a business school. Sa akin, like ko talaga yan. For me, it's a business school. It's a good, kamay sinabi kanina ni Eric, tsaka ni yung co-director natin, no? Na if you're going to try to think of it, it's a business school. Why? Because it teaches us the basic foundations of handling a business. Kasi ang kailangan sa business kasi, you have to have this what you call entrepreneur mind. So, kailangan meron kang mental toughness, meron kang yung tinatawag na kasi para maging business owner ka, kailangan you are responsible. Pag sinabing responsible or yung tinatawag na meron ka tinatawag ditong responsibility, yung kailangan dito is you have to know how to respond and you have to have this ability. Kasi madami, puro problema pag may business sa ganitong business, we solve problems Tama. Responsibility. Ability to respond. Ganado ako ngayon, bro. Mabilis yung utak ko ulit, nare-recall ko. Yan, ability to respond. So, yun yung business. Diba? And this is, sabi nga ni Robert Kiyosaki, this is ability to respond business. Positively, yan. Yan. This is a business of the 21st century. So, everyone has a chance to do the business. Kaya pag ikaw dito ka nag-business starting point mo, you will be successful in all aspect. Kasi una-una, sa ganitong business, people skills din So, pag nag-business ka, hindi naman sa produkto lang yan, it's the people skills. Which is yun, iti-train mo ngayon, mananawa ka dito. Di ba? Mananawa ka dito yung people skills, yung ibang tao. So anyway, napapasarap tayo. Pero before we, para ma-end natin, no? Mentor Eric Ching, ano mabibigay mong advice to end up, no? To recap na. Mentor Caleb, diba? Kasi 12:40 na So, alam ko busy rin si Mentor Eric. So, what advice you can give sa mga viewers natin muna? Yung non-associate, so hindi pa part ng community natin. So, ano yung ma-advise mo? Yeah. Yan muna. Tapos dalawa yan So, before anything else, I would like to say thank you, at first to Mentor Duarte at Mentor Caleb for inviting me here each time, na it's a segment na maraming matutulungan to na mga associate din natin. So sa lahat ng mga tao to have the clarity on why we do this kind of industry. So for me, sa lahat ng mga tao nandito ngayon, so sa hindi pa nagiging associate, so give chance to the opportunity. Kasi hindi nyo nalaman, like me, parang minamaliit ko lang ang klaseng negosyong to. So the most important thing, we have to start it first with the product. Kasi the product itself, kung titingnan as long the business will always follow. So for me, Usana is a life-changing. For me, Usana is a life talaga.
Kasi without you sana, hindi ko makikita ang totoong future ko. Even though hindi pa naman natapos yung mundo, natapos yung buhay ko, pero nakikita ko na hindi na siya blurry. Kasi sa lahat ng mga utang ko dati, sa lahat ng mga struggles ko dati, at least now, with this kind of industry namin na maliit ko lang dati, at hindi ko inakala na ito palang magbibigay daan sa lahat ng pangangailangan ko. So na-open yung potential ko. So hindi ko inakala na even though I'm not expert, a networker o ano, this is the first time I joined this kind of industry. But honestly guys, pwede mong matutunan to kung gugustuhin mo lang. Okay? Sa lahat ng mga taong nandito, give chance to the opportunity na sinasabi ng mga tao, ng mga kaibigan mo na ganitong industry. So again, thank you very much to everyone. Yes. Ngayon, sa mga associates naman natin, give tips sa mga members na natin kung paano gawin itong business nito. Yeah. So sa mga associate natin na alam ko naman na marami kayong struggles sa doing your journey. So be patient enough on doing it. Huwag kang ma-discourage kasi iisipin mo lang sa lahat ng mga ginagawa natin, makatrabaho ka man, being an employee, a worker ka, magiging executive ka, lahat ng mga ginawa mo, meron ding struggles. Pero dito, itong struggles to, always remember that this is just a temporary. And the most important thing, that this is not your comfort, but it is very doable. If you really want to prove yourself na kaya mo to, please be patient and have acceptance on doing it. You are building your life. Always remember that you are building your life. Kasi ito, buhay natin to. Matagal na natin ginawa yung mga ginagawa natin, pero kung wala mang nangyari, you have to out your comfort. So hatawin mo na lang to. You have to listen, especially to your mentors. So sa lahat ng mga associate dito, magaling ka man sa field mo, ikaw man ang pinaka-superior o ano, but dito, do not reinvent. Follow the best practices. Kasi mayroon nang nangyari sa mga practices nila ni Mentor Duarte, kagaya yung mga diamonds. Ako, even though malaki yung position ko, I have to listen to people na nagiging successful dito sa kind of industry kasi you are building your life, you only live once, but make it worthwhile. So guys, hindi mo ba gusto yun? So for me, sa lahat ng mga associate, strong lang, trust the process, listen to your mentors on doing it. Okay? Yes.